Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan. Ito pong ating tatalakayin ay ito pong Blue Ribbon Committee ng Senado noon na ini-interview at nagpapahayag ng kanyang sama ng loob at kanyang pagsisiwalat ng mga karumal-dumal na gawain ng DPWH, mga kontraktor na may pagkahayop, demonic spirit at kung sino man ang mga nasa likod nito o politiko o mambabatas na siyang naglagay ng pondo papunta sa kanilang lalawigan na binaboy ho ang pagkagawa. Pinagkakwartahan nila, kinurap, talagang mga karumal-dumal na gawain lamang ito ng mga taong walang takot ho sa Diyos. Alam naman natin ho na pag DPWH, lalo pa ho yung tinatawag sa kaprobinsyahan na DPWH district o regional director o engineer pala, ay pag yan ho, lapitin yan ng mga reporter na extortionist, lapitin yan ng mga kurap at syempre yan po ay hindi naman lahat pero halos lahat ay kasi nga po ay malaki ang kitaan dyan sapagkat sila ay binabata-bata o kinakausap ng mga, lalo na noon yung mga pork barrel ng mga senador congressman noon. At ngayon naman ay mga insertion naman yan, allocables. Okay, ako sino man yung mga pa-impyernong mga walang takot sa Diyos o sa impyerno ng mga mambabatas na iyan, na sila po ang nakikinabang sa mga cuts na malalaki. Sila po ang nagnanakaw ng mga buwis na ibinabayad ng mga farmers o FW, mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga nagtatrabaho ng marangal, mga naghahanap buhay na negosyante, mga nagbabayad ng VAT, buwis, LTO at kung ano-ano pang mga lintik na kabuwisan na yan na hindi naman napupunta sa pangangailangan ng mga mamamayan gaya ng flood control na protection kundi sa baha, kundi sa bulsa ng mga walang hiyang iyan. Dapat na ho yan ay mamatay talaga. At kaya nga hindi ho ko masisi yung ilang gustong tumakbong presidente na gusto nila ipakulong ang mga yan. Maging ako naman talaga, dapat lahat ng kurap makulong at mabitay. At kinakailangan na matapang at may kayang tapatan sila ng mga dapat ng mga maglilingkod. At hindi takot sa kanila at matapang din. Pero kung presidente ay corrupt din, makikisama sa korupsyon, mangunguna yan sa mga big projects. Pero kung mga may takot sa Diyos yan at talagang gabay ng Diyos yan, talagang pag-iingatan. Ewan ko lang kung si Vico Soto o sila Sol Aragones, mga Kristiyano naman na ho yan. Sila, yan sana itong sila, kung hindi corrupt talaga itong si mayor ng Baguio City na si Benjamin Magalong. Talagang may paninindigan at sana walang korupsyon. Yan ang mga kailangan natin sa mga mayor, governor, congressman, mga senador at presidente. Yan ang mga kailangan natin. Nalilinis. Kung magkaroon tayo ng isa, malilinis na. Nabulok kasi yung mga nakalipas natin mga presidente. So, hindi na labanan ang patuloy na puro lintik na utang dito, utang doon, 19 trillion na utang natin. Utang na naman ang susunod ng mga administrasyon yan. At yung korupsyon hindi nawawala, pili lamang. At talagang marami hindi natanggal ang korupsyon sa bawat departamento ng ating pamahalaan na maraming korupsyon. At ang kahirapan ay hindi rin natapos o napababa ng talaga. Yung mga survey na kabulukang survey, na bayarang survey lamang ang kanilang binabasihan. Pero dama ng mga mamamayan. Pumunta ka, Bongbong Marcos sa kaprobinsyan. Pumunta kayong mga lintik na mga senador sa kaprobinsyan para malaman ninyo kung gaano naghihirap ang buhay ng tao. Kayong mga congressman. Para malaman ninyo, hindi yung tutulungan nyo lang ang ilan, hindi patas. At ang alam ng mamamayang Pilipino, kayo ang nagsisiyaman, hindi ang mga gumaayos ang buhay. Hindi yung kakulangan ng trabaho, wala pa rin. Pagbibigyan ng trabaho sa Pilipinas, tinatapon pa ibang bansa ang mga nanay, tatay, mga nagtatrabaho dahil sa kabobohan na namamahala ng bansang Pilipinas na magbibigay sana ng mga patrabaho ni hindi kayang maghanap ng ikatatrabaho sa Pilipinas o
magkaroon ng mga investors o magsariling invest ang Pilipinas. Wala. Tayo ay mayaman sa likas na yaman, natural resources, marami tayong mina, pero ang nagkakamalang dyan yung mga masasamang politiko natin na marami. At yung mga nagmimina lang at kaawa ang mga marami pa ring walang lupa, marami pa ring nagugutom. So, sobrang malinis ang peace and order natin. Palpak ang ating pamamahala, palpak ang takbo ng Pilipinas. Wala tayong magandang Pilipinas pa rin. Talagang corrupt pa rin tayo. Nangunguna, isa tayo sa mga nangunguna sa corrupt na bansa in Asia. Kaya magising tayo mga Pilipino. Maghanap na kayo hindi ng mga corrupt na mga mayor, corrupt na governor, corrupt na mga bukal, corrupt na mga konsel ng bayan o kapitan o mga corrupt na mga presidente o governor o di kaya mga senador at saka congressman. Yan ang hanapin natin dahil sila ang uupo, sila ang lilinis. Kung lalatoy-latoy sila o tatanga-tanga ay walang mangyayari sa ating bansa. Lulubog at lulubog pati apo, anak ninyo. Pero magpasalamat yung mga alipores sa mga politiko o nagpapa-alipores. Sila'y meron sa ngayon. Pero mahirap, maganda kung merong matuwid, patas ang lahat. Walang kinikilingan, hindi yung kamag-anak mo, hindi tinutulungan, ikaw lang. Dahil hindi ka alipores yung kamag-anak mo. Diba? May mga tao pa rin matino sa Pilipinas na gusto'y patas. Marami nagsasabi sa atin na kaya sila'y nasa masamang politiko kasi gusto nila ng trabaho kay palipat-lipat. Pero kung may matino, talagang dudoon talaga sila. At maski kamag-anak pa nila itong masamang mga namumuno ng mga kaprobinsya, ng kanilang city o municipality o senador man yan, congressman, aayawan nila yan dahil alam nilang kurap gusto nila ipatas. Kaso wala pang dumarating. Kaya kailangan manalangin tayo ng taimtim na bigyan po tayo ng Diyos, ng magbubuting leader. May takot sa Diyos, itataas ang pangalan ng Diyos, hindi mangungurap at mahal po ang mamamayan at maiaangat ang Pilipinas. At ipanalangin nating mabura at maparusahan talaga ng Diyos yung mga kurap na nagkurap, itong nangungurap at mangungurap pa. Mga salot ng lipunan ng Pilipinas. Presidente man yan, senador man yan, congressman man yan, mayor man yan, governor man yan, o sino pa man yan na nanunungkulan, ipanalangin nating lagi. Kikilosuhan Diyos. Kunti man ang may relasyon sa Diyos o may takot sa Diyos, ang sumusunod sa Diyos ay dinidinig ng Diyos ito. Kung aakalain natin o nila na hindi na sila matatanggal, hindi na sila ma-high blood, hindi na sila madadiabetic o hindi na sila maaksidente, mababaltog o magkakaroon ng misteryosong sakit, mangyayari yan. Marami na tayong nangyari na nagmalabis, nawala sila, nabura. Ganyan din ho ang gagawin ng Diyos. Basta't manalangin lang, katulad ng mga anak ng Diyos sa Biblia, kung paano sila nananalangin na puksain ng Diyos itong mga masasamang tao na nang-aapi at nagmamalabis. Gagawin ho talaga ng Diyos. Pangako ho yan ng Diyos. Nagawa na yan ng Diyos sa mga masasamang hari, masasamang tao noon sa Old Testament, sa New Testament, at gagawin din niya sa panahon ngayon at ginagawa niya. Okay, itong pakinggan natin po itong karumal-dumal ng mga gawain ng DPWH at ng mga ilang nasa likod nito sa bayan ng Mindoro. Ito si Governor Color ng probinsya ng Mindoro. Sa liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba namang probinsyang di magpapasalamat na ganun kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a National Flood Mitigation Master Plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a Regional Development Council endorsed
Flood Mitigation Master Plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts, and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to the PWH in 2019. Kaya lang po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung Flood Mitigation Master Plan ng probinsya, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Mr. Chair, simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. Saan po kayo nakakita ng flood control, pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard? Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada, tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan 1.5 months. Sabi ko po, you are doing something for my province, you didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for 1.5 months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga kontraktor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this, pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we're talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yan? Pangalan po ng contractor. As early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, SunWest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung nangyayari. Baha, baha, baha. Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million, 600 meters existing hanggang ngayon. Isang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference. Ang pangalawa po, di na akma ang disenyo, overpriced pa. Balik mo na ulit. Sabi po sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito ho kay Clay, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong 700 million per linear meter. Overpriced na, substandard pa po. Ito po ang pangatlong problema. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, steel masonry, walang bakal. Gumawa po ng dike, na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. All projects, makikita nyo po. Labu-labong proyekto, different locations. Paano po ang pinakahuling nagtuldok ng substandard design? Nakakuha po ako finally kagabi ng isang disenyo, detailed engineering design, permado ng DPWH. Ang nakalagay po, Mr. Chair, ang dapat ibinabaon ng kontraktor, 12 linear meters po ang sheet piles. Yan po yung permado nila. Pero kahapon lang po, bago ako pumunta ng Senado, ang actual po na sheet piles na ibinabaon, 3 meters. Yan po, maliwanag po. Kahapon lang po yan. Paano po hindi magiging substandard? Eh bakit po nila napayaan na gawa yan? Kasi ganito po oras nila ginagawa para maitago sa tao. Gabi, that is a picture taken 10:40 in the evening na nagbabaon ng sheet piles. Mr. Chair, bukod po dyan, meron pa po ngayong nawawalang proyekto. Sabi nila, walang ghost. Ang alam ko po, pag specific sa GAA ang sitio, specific ang barangay, dapat ang project naroon sa sitio, nasa barangay. Sitio Dike, Barangay Apitong Nauhan, privilege speech of Senator Ping, I can attest na dun po sa barangay na yon, wala yung 189 million project na sabing kinonstruct.
Sabi nila, meron daw kinonstruct sa ibang barangay. How can we attest that it is when there are multiple titles with no specific barangays and CTO? And Mr. Chair, bukod po sa Ghost Again. Project, may bago po kaming term sa Oriental Mindoro. Again, Mr. Chair, sino yung contractor? Po, Sino yung contractor? ito pong isa, St. Timothy po, elite. St. Ito Timothy. pong sa Apitong is elite. St. Timothy. Ito po, St. Timothy, ito pong Ghost sa Sitio Dique, elite. Oh, this guy again? At ito pong sunod na Manananggal Project. Bakit po Manananggal? Kasi ang nakalagay po sa contract is 325 meters. Ang ginawa lang nila noong 2023 ay 189. Wala ang kalahati. Tapos ngayon po, nung pumutok ang issue, binabalikan po para pong Manananggal. Binabalikan po yung kalahati ng katawan pagtapos na. Totoo po yan. Sino pong kontraktor? St. Timothy po. Mr. Chairman, bakit po nangyari to? Ito na po ang dulo. Bakit po nangyari? Kasi may kailangan pong itago. Bakit nila kailangan 20 meters na puro buhangin ang laman? Tinanong ko po si Secretary, si Director Pakanan ng DPWH. March 2023, July 2024, May 2025, June 2025, and July 2025, August 2025. Simple lang po ang sinabi niya sa akin, Gob, maganda naman po sana yung disenyo. Kaya lamang po, alam nyo naman, may kailangan hong bigyan ng 25% sa taas. Ulitin ko po, ito sabi po ni Director Gerald Pakanan. At meron pong 5% na parking. Sabi din po niya, I can attest to the truth. Kung naman kung totoo man po yun, hindi sa sinasabi niya, I am only stating what he told me not once, not twice, not thrice, but several occasions. Sino yung kausap mo? Director Gerald Pakanan po, ng DPWH Is he Region here? 4B. Is he here? Is he here? Was he invited? Meron pa daw po, Mr. Chair, na 12% others. So 25% taas, I do not know what does it mean of 25% sa taas. 5% parking fee, I'm not familiar with parking fee. Basahin lang po sinasabi niya. 12% others. So that's all in all 42%. Ang nakalagay po sa Department Order 197 series of 2016, pag 150 million pataas ang project, entitled ang contractor to 8%. 42% plus 8% is 50%. So kalahati na lang po ang natira, Mr. Chair. Bukod pa po ang taxes and everything. Plus, 4 na beses na po kami nakahuli ng theft of minerals. Ang ginagawa po ng kontratista, kumukuha ng quarry sa lugar na bawal, walang quarry permit, abo. Kaya po nag-i-scaling ang project. Di pa po nagbabayad ng quarry tax ng tama. Magkano pa po yun? Kaya naman, Mr. Chair, ang dulo po nito, ng huli kong slide, ang dala ko po dito yung pag-asa. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.